Right knowledge about God can only be attained through the revelation of Jesus Christ received by His apostles. Man need not to join a church in order to be saved. He will be as long as the church of Christ is here on earth, God will continue to appoint an apostle to lead and administer it. Sumayin niyo po ang Panginoon, and once again, welcome to this program. Sa episode na ito ay ating pong pag-uusapan ang topic na, can anyone become a saint? Is it possible for us ordinary Christian to become a saint? Popularly, pag ginamit yung salitang saint o santo, ang kaagad na pumapasok sa isip ng tao ay yung mga Kristiyano na namatay na. Pero nakapagpakita ng exceptional na buhay kabanalan nung nabubuhay pa sila. Kaya pag ating titignan sa isang definition ng Roman Catholic sa tinatawag na saint, ang saint ay a pious Christian who has died and has been canonized by ecclesiastical council. Sa definition na ito ay makikita natin na ayon sa kanila, ng isang tapat na Kristiyano o naging debotong Kristiyano, kapag siya'y namatay at siya'y na-canonized ng ecclesiastical council, siya yung magiging saint. Sa isang report ng BBC News noong April 27, 2014, ay pinakita rito ang 5 steps to become a saint. Ayon sa kanila, ang step 1 ay wait for 5 years. Ang proseso para ang isang tao maging santo ay normally at least 5 years after his death. Kaya maghihintay ng 5 years bago palakarin ang proseso ng kanyang pagiging santo o saint. Ang second step ay to become a servant of God. Ayon sa kanila, after 5 years of investigation sa life ng isang individual, whether they live their lives with sufficient holiness and virtue to be considered for sainthood. Kaya after 5 years, merong tinatawag na investigation sa kanya. Kung sapat ba ang kabanalang ipinamuhay niya para tawagin siyang banal. At kung merong sufficient evidence, meron namang congregation na kung tawagin ay the causes of the saints, isang departamento na magre-recommend sa Pope para itong taong ito ay maging santo. Para ang Pope ang magbibigay ng permission to open the case. And once it is open, bibigyan ng consideration at para yung isang namatay ay tawaging servant of God. Meron pang step 3. Show proof of a life of heroic virtue. Merong isang congregation naman na tinatawag na causes of saints na mag-i-scrutinize ng evidence ng candidates sa holiness. Pag napatunayan na sa kanyang kabanalan ay nakapag-influensya ng mga tao, meron tinatawag siyang heroic virtue. Ang step 4, pagkatapos na mapatunayang siya'y mayroong heroic virtue, ibe-verify naman yung kanyang miracles. Itong stage na ito, diyan pumapasok ang tinatawag na beatification. Kailangan merong isang miracle na mapatunayan na na-attribute sa isang nanalangin sa kanya after his death. Na ang patunay na siya'y nasa langit, na yung panalangin ng tao ay tinugon, may himalang naranasan sa pamamagitan ng panalangin sa kanya. Pagka ikaw ay na-beatify, magiging candidate ka, and you will have that title na kung tawagin ay blessed. At ito ang last step, yung canonization. Yan ang final step in declaring a deceased person a saint. Para ma-reach mo itong stage na ito, ang kailangan mo ay magkaroon ka uli ng second miracle kung ikaw ay hindi isang martir. Kaya pag ating titignan ang 5 steps na ito, napakahirap na ang tao'y matawag na saint. Parang napaka-imposible na maging saint ang isang tao. Pero alam po ba ninyo na sa Bible, ang mga Kristiyano noon,
buhay pa man sila ay tinawag na silang mga saints. Sa 1 Corinthians chapter 1 and verse 2 sa New King James Version ay ganito po ang sinasabi. To the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all who in every place call on the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Pansinin ninyo, ano po ang tawag sa mga early Christians noon? Nang sinulat po ang aklat na ito, nabubuhay pa sila noon. Ano ang sabi sa kanila? To the church of Corinth, you are called to be saints. Ang mga Kristiyano pala noon, buhay pa sila, ay tinatawag na silang saints. Kaya ngayang salitang saint sa Greek word ay hagios, which derives from the Greek hagiazo. Nang ibig sabihin ay to set apart, sanctify, to make holy. Yang salitang saint ay 229 times na ginamit po yan sa Greek New Testament and 60 times sa English translation, sa King James translation. Sa makatwid, normal pala sa mga Kristiyano noon, sa mga mananampalataya noon, na tawagin silang mga saints. Kaya waring ang sa pamantayan ng isang reliyon ay napakahirap maging saints. Pero sa Bible, pag ikaw ay naging mananampalataya ni Kristo, pwede kang maging saints, pwede kang maging banal. Ngayon tingnan natin, who are the saints in the Bible? Pagbabalikan po nating basahin itong 1 Corinthians chapter 1 verse 2, may makikita po tayong tatlong kalagayan ng mga tinatawag na mga saints sa Bible. Ang una po, ang sabi po dito sa verse na ito, to the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Pansinin po natin ang unang salita dito sa talatang ito. To the church of God which is at Corinth. Ang tinutukoy na saints diyan ay ang iglesia ng Panginoon, na dito sa verse na ito ay sa Corinthians. Pero ang mga tinatawag na saints ay hindi lang ang mga believers sa Corinth, ang mga believers din sa Rome, sa Ephesus, at sa mga churches noon. Normal na tawagin silang mga saints. Mapapansin natin, ano ang katangian ng saints? Sino ang saints sa Bible? Una, saints are those who are in the church. Kaya yung salitang, unto the church of God. Yung mga tinawag na saints ay mga taong nasa iglesia ng Panginoon. At pagtitignan natin kung anong uri ng church, noon ang sinasabi ni Paul na mga saints, binigyan tayo ni Apostle Paul ng picture kung ano ang iglesia noon na dapat ting maging iglesia sa ngayon. Sa 1 Corinthians 12:28, ang sabi, ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol. Sa makatwid, ang church na tinutukoy ni Paul, church na may nangungunang apostol. May kasamang propeta, mga guro, maraming mga kaloob, pagpapagaling, himala, pagtulong, pamamahala, at iba't ibang mga wika. Sa makatwid, ang sinasabi palang church, church na may nangungunang apostol. Sa makatwid, ganito rin dapat ang picture ng church ngayon, na ang mga believers doon ay tatawagin ding mga saints. Kaya napakaliwanag po ng isang banal, ng isang saint, ay dapat nasa iglesia ng Panginoon. Ngayon ang tanong, paano siya napunta sa iglesia? Pumasok ba siya doon kaya siya nasa iglesia? Sa aral po ng Bible, ang isang tao, ang isang ligtas na ay nailalagay sa church, hindi sapagkat siya'y sumali doon o nagpamiyembro. Ang salita po dito, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Kaya ang taong ligtas na, inilalagay ng Panginoon sa church. Ang Panginoon mismo ang naglalagay sa kanya doon. Kaya siya ay tatawaging saint. Sa marami pang talata ng Biblia, gaya po rito sa Romans chapter 16 in verse 2, maliwanag na ang mga believers noon ay tinatawag na saints. Sabi, that you may welcome her in the Lord in a way worthy of the saints.
and help her in whatever she may need from you, for she has been a patron of many of myself as well. Kaya sabi ng salita ng Diyos, ang mga believers noon, tinatawag silang mga saints. Dito pa sa isang talata, sa Colossians chapter 1 and verse 2, ang mga faithful naman na brethren, ang tawag sa kanila ay mga saints. Kaya sabi, to the saints and faithful brethren in Christ who are in Colossus. Sa mga tweet, napakaliwanag na mga Kristiyano noon, normal na tawagin silang mga saints. Hindi sila dumadaan sa beatification, hindi sila dumadaan sa mga proseso para sila maging banal. The fact na sila'y ligtas, inilagay sila ng Panginoon sa church, sila ay tinawag na maging mga saints. Kaya sa Philippians 4:21 pa, ano sabi diyan? Greet every saint in Christ Jesus. The brothers who are with me greet you. Sa mga tweet, every believer in the early church, tinatawag sila ay mga saints. Kaya every believer is a saint in Christ Jesus. Ngayon, ano ba yung church? Bakit ang mga saints ay nasa church? Pag titignan natin ang salitang church ay galing sa Greek word na ekklesia, which defined as assembly or called out ones. Kaya sa definition ng church, ang kahulugan ng church is an assembly or a group of people who are called out and saved from the sinful world in serving the Lord with holiness and service. Yan po ang church. Tinawag sa makasalanang sanglibutan, iniligtas ng Panginoon at naglilingkod na may kabanalan. Sa mga tweet, likas lang pala na ang mga nasa church ay tawaging saints. Ngayon ang pangalawa, sino pa ang mga saints na sinasabi sa Bible? Balikan po natin muli itong verse na ito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Ang sabi po, to the church of God which is at Corinth, yan yung tinukoy ko kanina. Ngayon, meron pang isang katangian sila. Sabi, to those who are sanctified in Christ Jesus. Ang mga banal pala sa iglesia ng Panginoon, they are sanctified in Christ Jesus. Kaya yung sanctification, yan ang process to become a saint. Kaya meron nga kasabihan na Christians are not perfect. They are just forgiven. To sanctify means is to set apart for a special use. So may kinalaman ito sa tinatawag na pagiging saint o pagiging holy. Kaya you will set apart para gamitin ka ng Diyos sa gawaing pangkabanalan. Ipinaliwanag ito ng Panginoon sa kanyang salita sa John 17 verse 16 to 17. Ang sabi niya, they are not of the world, even as I am not of it. Verse 17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Kaya ano sabi ng Panginoong Hesus? They are not of the world. Inihiwalay na sila. Binanal na sila. Kaya hindi na sila sa sanglibutan. Pero ang Panginoon, patuloy silang binabanal sa katotohanan. At ang katotohanan na yan ay ang mga salita ng Panginoon. Katunayan, babanalin niya ito hanggang sa abutin nito ang kasakdalan sa kanyang muling pagparito. Kaya sabi sa Ephesians 5:26 to 27, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Kaya ang iglesia ngayon ay patuloy na magiging banal sapagkat siya'y babanalin, lilinisin ng salita ng Panginoon. Kaya sabi sa 27, that He might present her to Himself, a glorious church. Ang inaasahan ng Panginoon na iglesyang ihaharap sa Kanya'y glorious, ng kahulugan ng glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but she should be holy and without blemish. Kaya talagang banal siya. Pwedeng tawagin talaga siyang saint sapagkat ang ihaharap ni Kristo na iglesia sa kanya'y maluwalhati, binanal na pagdating sa kabanalan. Sabi, having no spot or wrinkle or any such thing. Kundi sabi, it is without blemish, it is glorious.
Kaya nga ang paalala sa mga Kristiyano sa 1 Thessalonians 5:23, that we must be sanctified completely. Hindi lang ang ating espiritu, ang ating kaluluwa. Kasama ang katawan. Kaya sabi, that your whole spirit, soul, and body be presented blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Sapagkat walang hindi banal na papasok sa langit. Kaya ang isang makasalanan ay nililinis, pinapatawad, binabanal upang maging karapat-dapat siya sa kaharian ng Diyos at maging sa pagbabalik ng Panginoon ay makasama siya, makaharap siyang maluwalhati kay Kristo. Kaya nga ang paalala ni Apostol Pedro sa 1 Peter 1:15, but as He who called you is holy, so be holy in all you do. Bilang mga saints, bilang mga sinangtify sa dugo ng Panginoong Hesus, dapat mabuhay tayo sa kabanalan sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Kaya bakit daw saints? Sapagkat they were sanctified in Christ Jesus. Ngayon tignan natin ang pangatlong katangian ng mga Kristiyano kung bakit sila tinatawag na mga saints. Sa 1 Corinthians 1:2, basahin uli natin ito, sabi, to the church of God in Corinth. Kaya yung saints na nasa church. Pangalawa, those who are sanctified in Christ Jesus. Ang mga saints, sinangtipay sa dugo ng Panginoong Hesus. At hanggang ngayon ay sinasangtipay ng salita ng Diyos. Pero merong pangatlo na dapat ninyong mapansin. Ang sabi, ang mga saints ay they are called to be His holy people. Kaya ang saints, bakit sila saints? They are called to be God's holy people. Ang mga banal ay tinawag na maging banal na bayan ng Diyos. Dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ay sabi ni Peter, you are a chosen generation. Kaya ang mga banal, they are a chosen generation of God. Ang sumunod, they are a holy nation, His own special people. Sabi sa verse 10, ito ang church, who once were not a people but are now the people of God, who had not obtained mercy but now have obtained mercy. Kaya yan ang church ngayon. Dating hindi bayan ng Diyos, pero ngayon, banal na bayan na ng Panginoon. Ngayon ang tanong, paano sila tinawag na maging bayan ng Diyos? Sa Romans chapter 1 verse 5 to 7, pinapakita dito ang paraan ng pagtawag ng Diyos sa kanyang bayan. Ang halimbawa dito ay itong Christians in Rome. Ang sabi dito, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith among all the nations for His name's sake. Dito, sinasaysay ni Pablo na they have received grace and apostleship from God. And the very reason why they have received this apostleship, ang sabi rito, for the obedience of faith among all nations. Pero napakaganda ang salita ni Paul dito sa verse 6, among whom you also are the called of Jesus Christ. Pinakita ni Paul na nang tanggapin nila ang apostleship, ang reason ay para makasunod ang mga Kristiyano noon sa pananampalataya sa Diyos. At sa pamamagitan daw nitong apostleship na ito, sila'y tinawag kay Kristo. Sa verse 7, ano ang tawag sa kanila ngayon? To all who are beloved of God in Rome, called as saints, grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Kaya paano raw tinawag ang mga Kristiyano noon? Na mga tinawag na mga banal? Paano sila naging saints? Ang una, tinanggap muna ni Apostle Paul ang apostleship. Kaya sabi niya sa verse 1, Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. Ang una munang tinawag ay si Apostol Pablo. Ngayon, ang sabi ni Paul sa verse 5, through this apostleship, they are called to Jesus Christ.
Kaya ang sabi rito, through Him, God gave me the privilege of being an apostle for the sake of Christ, in order to lead people of all nations to believe and obey. Yan ang purpose ng apostleship. Bakit ang Diyos ay tumatawag ng mga apostol? To lead all nations to believe and obey. At sabi sa verse 6, this also includes you who are in Rome, whom God has called to belong to Jesus Christ. Kaya natawag naman sila dahil may apostleship. Si Apostol Pablo, nasabi sa verse 7, ito ang naging dahilan bakit sila ngayon ay tinawag na mga saints. Sa isa pang translations ng Bible, lalo pang binigyang linaw dito ang katotohanan ito, na ang purpose ng apostleship is to promote obedience to the faith and make disciples for His name's sake. Dito sa verse 6, ang sabi, you also are among those who are called of Jesus Christ to belong to Him. Kaya napakaliwanag po na ang mga saints noon, they are called to be God's holy people. At ang calling ay nangyari nang tawagin si Apostle Paul, and through his apostleship, naging alagad sila, napasunod sila sa pananampalataya, natawag sila kay Kristo, at sa pamamagitan noon, naging mga saints sila. Bakit to? Sapagkat ang kanilang preaching, ang pangangaral ng mga apostol, sabi nga sa 2 Thessalonians 2:14, God used our preaching as His way of inviting you to share in the glory of our Lord Jesus Christ. Kaya ang preaching ng mga apostol is God's invitation para ang tao maging part sa kabanalan ng Diyos. Kaya sabi pa, God called you to this through the good news we preach to you. He called you to possess your share of the glory of our Lord Jesus Christ. Kaya sa pagtanggap ng tao sa pangangaral nila, nakakabahagi sila sa kaluwalhatiang nasa Panginoon. Kaya ang tutugon sa kanilang pangangaral, tatawagin ng Diyos na maging banal. God used their preaching to invite us to share in God's holiness. Kaya mga kaibigan naming sumusubaybay ng programang ito, hindi pala imposible na tayo'y maging mga banal o saints. Tiyakin mo lang na tanggapin mo ang kaligtasan para mailagay ka ng Panginoon sa iglesia. At sa iglesia ay babanalin ka niya at doon mo din matitiyak ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya mga kaibigan, nawa ay nakinabang kayo sa ating naging paksa sa episode na ito. And for our The Word Today quote, a true Christian is the one who called through the gospel of the apostles, added by the Lord in the church, separated from the world through holiness, serves God through the Holy Spirit, and appointed to be with Christ in heaven. Once again, this is Bishop Aldrin, your fellow learner of God's Word, saying, wherever you are right now, be blessed by the Word today. God bless us all.